Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyong mahilig ng mga horror story. At eto na nga ang kwento ni Kisa, sisimulan na natin. So, let's go! Hi, ako si Kisses at ikukwento ko sa inyo yung nangyari sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Nagising ako isang gabi dahil sa notification sa phone ko. Inaantok pa ako noon kaya kinuha ko lang yung phone ko. Bukas ang messenger ko pero natigilan ako kasi yung sender ay ako. Sarili kong account. Akala ko glitch lang or something like prank. Binuksan ko yung chat and ang nakasulat ay huwag kang lalabas ng kwarto mo. Napakunot noo ako. Ha? Anong ibig sabihin nito? Bulong ko sa sarili ko. Biglang may bagong message. Seryoso ako, may nasa labas. At napatingin ako sa pinto ng kwarto ko. Tahimik lang, walang kahit anong ingay. May kumatok sa pinto, pero isang beses lang. At mahina. Tinawag ko ang mama ko pero walang sagot. At may boses sa labas. Ang sabi nito, anak, buksan mo. Ako to. At boses yun ng nanay ko. Pero may mali. Parang hindi natural ang tono niya. May bagong message ulit mula sa akin. Huwag mong buksan. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ma, ikaw ba talaga yan? Ang tanong ko. Sandaling katahimikan, tapos sumagot siya. Anak naman, bakit ganyan ka? Lalong lumakas yung kaba ko, parang pilit yung pagsasalita niya. Parang ginagaya lang. At may message ulit. Tumingin ka sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan akong yumuko. Sumilip ako, una wala akong nakita. Pero ilang segundo lang may nakita akong paa sa labas. Nakatayo. Baliktad ang posisyon nito, parang mali ang pagkakabuo ng katawan. Bigla akong napaatras. May malakas na kalabog sa pinto. At nagsalita ulit ito. Anak, buksan mo na. Hindi na yun boses ng nanay ko. Parang halo-halo na at sabay-sabay. May message ulit. Papasok na at nagtago ka. Hindi na ako nag-isip, sumiksik ako sa ilalim ng kama. Pinatay ko yung ilaw. Tahimik na tahimik ang kwarto ko. Naririnig ko lang yung tibok ng puso ko. Unti-unting bumukas yung pinto. At may pumasok. Mabagal ang galaw niya. Papunta sa direksyon ko. Bumulong ito at nagsabing, alam kong nandito ka lang. Huminto siya sa harap ng kama at hindi ako gumagalaw. Hindi rin ako humihinga. At nag-message ulit mula sa akin. Huli ka. Biglang may yumuko sa ilalim ng kama at doon ko siya nakita, hindi tao. Mahabang leg niya, ngumiti siya ng sobrang lapad at pinitawan ko yung phone ko at nagising na lang ako bigla. Panaginip lang pala ang lahat. Kaya pala akala niya, glitch lang or kakaiba kasi nga panaginip siya. Nakakatakot yung panaginip niya. Tapos sinasabi ng nagme-message sa kanya ko ano yung mangyayari. Tapos sa dulo, may nag-message, di ba? Sabi niya, huli ka. Ibig sabihin niya nag-message sa kanya is yun yung tao sa pinto. So scary. Tapos, mini-mimic pa yung voice ng mother niya. So, nakakatakot yung panaginip ni Kisses. Alam niyo, minsan, kapag natutulog ako, ayoko yung nag-i-imagine ako ng mga nakakatakot na, video, ganyan, pictures. Kasi sure ako, mapapanaginipan ko siya. Magagawan ko siya ng kwento sa utak ko. Meron ako nakakatakot na na panaginip. Oh, traumatized siya para sa akin.
may mga ano ako, may mga panaginip akong nakakatakot na may creature, pero mas nakakatakot yung panaginip na gusto mong mawala, gano'n. Kunwari, halimbawa nasa bahay ka tapos may something dun sa bahay na yun, alam mong sa sarili mo may something sa bahay na yun tapos gustong-gusto mong umalis. Lahat ginagawa ginagawa mo para makalis dun tapos hindi ka makalis. Feeling ko yun yung nakakatakot. Mm. So yun guys, if may mga ganun kayong story or may thoughts kayo, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So yun guys, XOXO! Bye-bye!